Hello guys, nagbabalik po ang inyong lingkod, Carlo Mendez, TV. Okay guys, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol kay Migs Molino kasi may isang concern na tao na nag-send sa akin sa messenger ko ng screenshot ng usapan ni Francia Ramos, tapos si Jason Lim, tsaka si Benny Andaya. Actually si Benny Andaya hindi naman ganun ka nakikipag-usap sa kanila. So more on Jason Lim and Francia, okay? So i-clip natin mamaya dyan sa screen para mabasa po ninyo ang kanilang pinag-usapan. Okay. Okay guys, ang pinag-uusapan ni Francia at saka ni Jason Lim doon sa channel ni Benny Andaya is about pa rin sa pagkatao ni Migs Molino. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit pinipilit talaga ni Jason Lim yung ganyang storya. Kasi ganito yan, no? Okay. Ako wala naman akong against sa ibang tao, okay. Ang sa akin lang, kahit ano pa nga yan wala na tayong pakialam ni bading o straight guy si Migs Molino. Wala na ho tayong pakialam doon, okay. Ang trabaho lang ho na ginagawa ni Migs Molino at ni Mahal ay nagbibigay ng entertainment sa kanilang mga viewers. Other than that, wag po tayo mag-cross sa kanilang privacy. So kung ano man ho ang kanilang tunay na pagkatao, wag na po nating laktawan yun kasi privacy nila yon. Kung ayaw nilang i-reveal kung ano yung mga sekreto na yan, kagaya ng kiniklaim ni Jason Lim, we cannot force Migs Molino to speak. Okay? Kasi private matter yan and privacy niya yan. Okay? So bakit kasi kung halimbawang ganito, so kung sasabihin ni Migs Molino na bading siya, so ano na ngayon ang mangyayari Jason Lim? Diba? If ever nasabihin niya na bading nga siya, anong problema doon ngayon? I don't see any problem kasi with that, no? Tapos nabanggit pa ako ni Jason Lim, no, sa usapan nila ni Francia Ramos na ako nga daw, yung si Carlo Mendez, sabi niya, imposibleng deed ko daw maamoy. Yung pagkatao ni Migs, parang sounds like that. Andyan sa screen, basahin nyo. Ayoko kasi mag-judge ng tao. Okay? Ayoko manghusga ng ibang tao kasi unang-una, nire-respeto ko din yung kanilang privacy. Ngayon, kung gusto nilang i-reveal yan, walang ibang taong may karapatan magsalita niyan kundi mismo ang tao na si Migs Molino. Hindi si Jason Lim, hindi ako, hindi kung sino pa, si Migs Molino lang. Ngayon, kung ayaw ni Migs Molino, ulitin ko Jason Lim, kung ayaw niya i-reveal ang kanyang totoong identity, wala tayong magagawa doon kahit ano pang ngawa, kahit ano pang protesta ang gawin mo dyan. Okay? So ngayon, ang iniisip ko lang, bakit kasi concern si Jason Lim doon sa identity ni Migs Molino? Anong meron? Anong mapapala mo doon? Di ba? Jason Lim, it is not productive. Okay? Gumawa ka ng bagay na worth na gawin na isang matinong tao. Okay? Gumawa ka ng bagay na magiging productive para sa sayo, para sa sarili mo, at para din sa ibang tao. Huwag kang gumawa ng bagay na
kasisira ng ibang tao or gumawa ng eksena para lang mang intriga. Okay? Kasi, ako, nagawa ko rin yan, pumapatol ako sa ibang pag nauubos yung temperament ko Pero, once, twice is enough. Okay? Because, the more na mag-stoop down ka sa level ng mga ganyang klaseng tao, you will never get any productivity in your life. Okay? Guys, I would want to remind you that life is too short. Okay? Enjoy natin ang mga buhay natin. Let us all make a productive life. Hayaan mo yung mga nega na mga tao, mga negative thinker na yan kasi hindi na natin yan sila mababago. Ganyan na yan kasi ang kanilang personality at ang kanilang mga mentalidad. Okay? So kahit ano pang gawin mo dyan, balibaliktarin mo pa yan sila, hindi yan sila magbabago. Okay? Kasi they are taking their time to do those things. Kasi para sa kanila, may satisfaction yan sa sarili nila. Okay? Hayaan mo sila sa kabaliwan nila. Okay? Basta tayo, ang ginagawa natin, nagtatrabaho tayo ng maayos, kumikita tayo, hayaan mo silang ubusin nilang oras nila sa kakagawa ng mga bagay na wala namang kwenta. Okay, di ba? Sino ngayon ang nagmumukhang ewan, di ba? O, sila din naman. Hayaan mo yung mga yan. Hindi ka na mapapakainin ng mga yan. Respeto nyo si Migs Molino tsaka sila Mahal kasi pati ang sahod daw ni Mahal inopen ni Jason na kaya nga ayaw na nila pakawalan daw si Mahal kasi pati pera ni Mahal hinahawakan nila ni Jet. Nabanggit dyan sa tingnan nyo dyan sa screen na nakaklip dyan si Jet, si Migs. Okay, no matter what, okay, ang sa akin, kahit ano pa man yang kanilang gagawin, because I am pretty sure may usapan yan silang tatlo about that matter. Okay, so wala na tayo dun. Okay, in short, walabas ang ating mga sarili doon sa kung anuman ang usapan ng tatlong yan. Okay, ni hawak ni Jet ang pera ni Mahal, ni hawak ni Migs ang pera nila Mahal, ni ayaw nilang pakawalan because si Jet ang manager ni Mahal, siya ang nagbibigay ng karir at mga projects kay Mahal. So, may karapatan din naman yung tao. So, kung binigyan din naman siya ng authority ni Mahal na hawakan ang kanyang pera, so, wala tayong magagawa dun. Okay? Sa kanila ho yun. So, never mind that kind of mentality. Okay? Kasi wala talaga tayong mapapala dyan sa mga ganyang klaseng tao. Totoo lang. Oo. Iubos natin ang mga time natin sa mga nonsense people na ang ginagawa nila is to provoke you para mag-react ka, is to, doing annoyances. Naku, wag niyong pansinin yung mga ganyan. Natural, maapektuhan tayo quite sometime, pero wag mong karirin. Okay? Masagot mo siyang 1, 2 beses, tapos. Wag nyo na siyang papansinin. Yung Jason Lim, hayaan nyo na si Jason Lim. Kung hanggang magunaw ang mundo, yun pa rin ang bukang bibig niya, hayaan mo siya. So, sabi nga nung Ramos, nung babaeng kausap niya, magpakilala nga daw siya kasi yun din, ikaw din sabi niya, Jason Lim, ang nagko-comment doon kay Carlo Mendez doon sa channel niya. So, ngayon dito na, medyo nahiya nga yung Ramos yung babae. Kasi doon sila nag-uusap about kay Migs Molino sa channel ni Benny Andaya. Oo. So, tanggalin natin yung ganyan mentality, guys. Kasi hindi nakakatulong yan. Kita mo yung nangyayari kay Basel, the Hungry Syrian Wanderer. Dahil may mga taong nakikisawsaw. Kagaya nanggagalaiti ako dyan kay Bobby na yan. Naku, alam mo ikaw, Bobby, Diyos ko, matanda ka na Totoo lang, isang buga na lang isang ubo na lang, mga ilang check na lang. Dapat, mag-iwan tayo ng magandang legacy man lang sa, kahit sa family natin, sa mga kaibigan natin, no? Wag naman yung magkikreate ka ng ganong bagay, maninira ka ng tao
okay lang na sana kung sinusuportahan mo si Hungry Syrian eh, no? Sa vlog niya. Hindi eh. Ang destructive ang ginagawa mo. And I don't think so, Mr. Bobby, na ikaw ang tamang tao para mag-mediate doon kay Mr. Chang. Ang Koreanong sugarol na yan, okay? Tsaka kay ano. Kasi, ganyang siniraan nyo na ganyang ginawa nyo na ng hindi magandang bagay si Basel. What would you expect? Huwag nyo nang pilitin. Ang ginagawa mo kasi, Bobby, ha? Bobby, si Bobby Daser ba ito? Ay, patay na pala yun si Bobby Daser. My gosh. Bobby, Chong? Yeah. Yan si Bobby Chong na yan. Ang ginagawa mo, hindi ka nakakatulong. Ang ginagawa mo, lalo mong pinapag-away. Isang example na ginawa mo, ha? I just want to remind you, Tatang, ha? Pumunta ka sa bahay nung Koreano para mag-vlog at ipinakita mo doon yung kalat nung Koreano, ha? Tapos, nagsasalita ka doon na, tinan mo, ito ba ang tinambak na nila dito yung kalat sa likod? Ito ba yung inayos? Napanood ho na maraming tao yung video ni Basel na inayos nila. Yang Koreano ang kausapin mo, Bobby, kasi siya ang burara. Okay? Yang Koreano ang burara. Inayos na yan ni Basel ang kwarto niya, binilhan ng ref, nilagyan ng wallpaper, nilagyan ng mosquito net, kasama ang kanyang staff. Siya ang Koreano, ang burara. Yan ang kausapin mo. Ha? Ako, isa ka pa eh. Dagdag ka pa sa anay ng lipunan eh. At sino yung sinasabi mo malaking tao na taga Las Piñas na nag-utos sa'yo? Of all people, bakit ikaw pang inutusan niya? Ba't di magpakilala yung malaking tao? Sino ba yan? May-ari ng langis sa Saudi? Kabuisit kayo? Mga strategy nyo. Mag-strategize kayo sa tao. Mas alam mo, mahiya kayo kasi ikaw, Bobby, Pilipino kasi si Basel hindi Pilipino pero ginagawa ni Basel, mukha pa siyang mas Pilipino kaysa sa'yo. Ha? Nako, sinasabi ko sa'yo, Bobby. Humanap ka na ng abogado mo. Ngayon pa lang. Dahil pag ikaw dinimanda ni Basel, ewan ko lang. Kawawa ka. At isa pa yung Koreano na yan matapos bigyan ng pera. Guys, walang karapatan mag-demand si yung Koreano kay Basel ng kahit ano. Okay? That's it. Kung gustong tumulong ni Basel sa kanya, mag-antay siya. Okay? Huwag niyang obligahin si Basel na dapat ganitong gawin ni Basel, dapat ganito, Christmas, pumunta dito para i-greet ako, dapat nung New Year. Huwag niyang obligahin. Okay? Walang responsibilidad si Basel sa kanya. Okay? Hindi siya ang biological father. Although, tinreat siya as father ni Basel. But it doesn't mean to say na by treating someone as a relative or father, magkakaroon ka na ng karapatan para obligahin ang kahit sinong tao na utusan mo. Dapat ganito gawin mo sa akin, dapat ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tumigil kayo. Magkasabwat kayong dalawa eh. Nako, dagdag pa kayo sa problema ng Pilipinas. Get lost. Okay? And keep your mouth shut. Loka kayo. Doon sa mga naman, kay Jason Lim naman, tumigil na ha. Hirap na daw si Migs na magmatigas sa video para magmukhang lalaki lang daw. Lahat ba naman yan? Diyos ko naman. Kayo talaga, kaya wala tayong asenso sa Pilipinas eh. Ha? Iyang presidente na nakaupo mula kay Aguinaldo hanggang ngayon, Diyos ko, still developing country pa rin tayo. Kasi mga utak natin, mga utak nako, ewan. Okay. So tayo din nagdadala ng sarili natin doon sa mga sitwasyon na hindi maganda. Okay. So ako, hindi naman ako nagmamalinis. So ako sumasagot din ako sa mga basher ko tsaka sa mga tao na pag hindi ko nagustuhan. Pero once, twice is enough for me. Because I don't wanna waste my time with that kind of mentality. Alam nyo kasi wala naman ako mapapala sa kanila. Hindi naman sa kanila galing ang kinakain ko. Okay? I don't care. Oo. Wala talaga. At saka wala din naman akong utang na loob sa kanilang dapat tanawin. Okay? Wala naman silang contribution kahit na singkong duling sa buhay ko. Kaya I don't even give a damn care. Okay? Yun lang po ang aking masishare sa inyo. So,
gaya nga ng sabi ni Mahal at ni Migs, happy lang, happy lang, happy lang. Pabayaan na natin yung mga issue na yan, okay? So, this is Carlo Mendez saying thank you so much for watching this video and God bless the world, God bless Philippines. Arriba. Bye-bye.